ascension of Christ, whose Son, is our exaltation, and where the head has gone before in glory, the body is called to follow in hope. Through our Lord Jesus Christ, whose Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up. After giving instructions to the Holy Spirit, to the apostles whom he had chosen, he presented himself alive to them. By many proofs, after he had suffered, appearing to them during 40 days, and speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, about which you have heard me speak. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When they had gathered together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He answered them, it is not for you to know the times or seasons that the Father has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly 2 men dressed in white garments stood beside them. They said, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus, who has been taken up from you in the heaven, will return the same way as you have seen him going into heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. God moves his throne to show
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, may the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation, resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call, what are the riches of glory in His inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of His power for us who believe, in accord with the exercise of His great might, which He worked in Christ, raising Him from the dead, and seating Him at His right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things beneath His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of the one who fills all things in every way. The word of the Lord. Thanks be to God. Go and teach all nations, says the Lord. I am with you always until the end of the world. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw Him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus arose and said to them, all power in heaven and earth has given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang namin ang kabisahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos po ng aming linggo ng muling pagkabuhay, ngayon ay pinagdiriwang namin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Para maipadala ang Espiritu ng katotohanan. Para po sa aming mga at makita po namin yung lahat
ay bilang magkakaroon ng pahayag na Jesus na pumunta ang mga dalag sa Galilea, sa bundok ng Galilea. Kaya yung number 1 ay ating po may kailangan ang bilang ng disipulo. 11. Hindi na 12. 11 na lang. Nalalasan siya. Sino na wala? Si Judas. So, bahagi yung ano sa aming pinamahayo ng bumibakaw na ang pagpapatuloy na pagpapalaganap na mabuting balita ng kaligtasan ay mayroong ang tawagin po natin ay may nakakatuwa, may nalagas, hindi 100%. Paalala sa akin ng manatiling matibay at maging matatag. Huwag kayain si Judas. And at the same time, ito ay bahagi ng pagbabalat na ibinibigay ni Jesus na maging makatutuhanan tayo sa paglaban sa daigdig nito na ang pananampalataya na natin pinagdalaw ni Jesus ay isang pananampalataya na may mga Judas kahit ang maganda na makalitain ng isang tao ay nakatulong mag-isipin na may Judas, may mga nagtataksin, may mga sumasagot. At kahit ako sa iba, may kailangan na yan. Ano sinabi? Meron iba? Kaya ako lahat sa pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus at sa kanyang pagkakyat sa langit. Tingin po, 11. Pangalawa, bahagi na kung saan ay kahit patuloy na inaanyahan ng Diyos na maging matibay sa ating pagtahak sa daigdig nito bilang mga kasunod ni Jesus. At sana huwag mawala ang focus natin na kanyang pagkakyat sa langit ay magpapaalala sa atin na we are bound to heaven. Our destination is heaven. Kasi nung pumunta sa Jesus, at kahit hindi mo maputungo, at yun ang hinihanap ni Jesus para sa atin. Kasi baka naman tayo malibang, baka malibang tayo sa kasiraan na daigdig na ito, baka limutan natin na tayo ay para sa langit. At baka pakita natin ang kaligayahan naman ng daigdig na ito, ang siyang magiging sapat sa ating pagkilo sa daigdig na ito. Baka tayo ay maninang sa hinaan ng daigdig na ito. Pinapaalala sa atin na we are just passing through. Our real destination is heaven. Kaya huwag tayo dapat na maligayahan lamang sa kaligayahan na ibinibigay ng mundo. Baka kasi akalapin natin na ako na naman sa sapat na ito. Kaya baka mamuhay tayo sa mga mabulang pamamaraan. Makalimutan natin yung turo ni Jesus. Baka makalimutan natin yung magsulikap ng gumawa ng kabutihan. Kaya kung may mga tao kung sa atin ay siguro narinig sa pagdating ng pangako ng Diyos sa kanyang kahalaga sa langit, hindi na makakawin tayo. Kaya baka sila ay nanghina at nanginawa sila sa kanilang pagbibilis sa magawa ng kabutihan. Pangatlo,
We have a vision. Katulad po ng mga uri ng organisasyon, magiging po mga civil, non-government, nahingan po kami sa mga nakalagay vision statement. Tayo yung mga nakasunod ni Jesus sa kanyang pagkakit sa dati ay pinamahalaga ko sa akin. Ay yung mission tayo. Ano yung mission natin? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them all that I have commanded you. Yun yung mission natin. Kasi po, kasabihan na, kapag wala na kapag kayo, bilang mga binyagan na kayo bahagi yung tayo, may iba't ibang intensity. Maging bahagi yung ako sa may dapat ay maging buhay na saksi para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa mga magulang, sa kanilang mga anak, sa mga anak, sa kanilang mga kapatid, sa mga barbata, baka makikita ng ibang tao na ginagawa ng landas. Pag sabihan ninyo na ang ito yung pagkain ng mga kapal, yung mga nino-marina ay hindi lang para sa pagkikinig. Ikinubulit kayo mga dalawang magulang sa maraming pamamaraan. Pero yan ay biyaya na ibigay sa akin ng binyagan, tayo binyagan. Kaya kami ng kahapon ay tayo nagdahon sa pagkakaraan sa mga Maria na prosesyon kasama yung mga sagana. Hindi naman po para ipahayag yung kagandahan ng mga dalaga at mga kapugian ng mga binata na ito ay mga hinahaan ng Diyos. Hindi naman para ipakita yung kagandahan at kapangyarihan ng Diyos na lumika ng mga magandang bagay. Pero bahagi ito, in a very subtle way, sa maliit ng mga paraan, yung pong mga sagana, meron po mga maliit na mga nalagay sa harapan. Bawat mga reyna, tawagin natin, yung sa